Saan nga ba mapupunta ang refund mo sa Shopee? Tara, alamin natin. Ito na nga yung Shopee ko. At ipapakita ko sa inyo sa Shopee Pay ko, meron akong pera na 755. Yung pera kasi na yan ay galing sa refund. May in-order ako dito sa Shopee. Bayaran ko na siya sa GCash. Pero na-auto-cancel siya kasi hindi siya na-ship on time. Yan, ang pinakamalaking problema ko is paano ko makukuha yung pera ko. Dahil nga kung makikita nyo, yung Shopee Pay account ko is temporarily restricted. Kaya nga, hindi ko siya ma-verify. Kaya dali-dali akong nag-chat sa customer service at nagtanong ako kung may ibang way pa ba para makuha yung pera. Dahil nga before may nabasa ako na baka daw pwede sa bank, is nag-try ako magtanong sa kanila pero sabi nila hindi daw pa pwede. Kailangan nga daw i-verify yung Shopee Pay para makuha ito. Medyo nainis pa nga ako dyan kasi bakit ganun yung policy ng Shopee. Sa GCash naman kasi ako nagbayad. At hindi siya sa GCash ma-refund. Samantalang sa Lazada kasi kung saan ka nagbayad, doon din nila i-refund. Pero yun nga, policy naman nila yun at wala tayong magagawa kasi sabi naman nila is para din daw yun sa customer. Naging problem ko kasi sa Shopee Pay ko is meron na akong isang Shopee Pay na account. Daan nyo na bawal kasi ang multiple account dito sa Shopee. Ito, nag-request ako ng account deletion or i-delete ko yung isa kong account. Para ma-verify na itong Shopee Pay ko. Pumunta sa Shopee Pay ko para mag-verify ulit. After ko dito mag-fill up is na-grant din naman agad yung request ko. Yun nga to para mag-direct ako sa verification process. Ito na nga, ito agad unang bubungad sa inyo. May mga konting paliwanag sila about dito sa pag-verify. Hindi nyo rin naman basahin yan, pwede rin hindi. Tapos, kiklik nyo na lang itong dalawang box sa baba para makapag-proceed na tayo sa next step. So, dito ay hindi natin magbigay ng valid ID. So, ito yung mga list na tinatanggap nila na valid ID. Lang matandaan kung may hindi pa ako nasama dito. Pero yung ginamit ko dito is yung driver's license. After nyan is need na natin picturean yung ID natin. Depende sa ID type kung front at back. Pero itong driver's license ay front lang. Tandaan nyo sa pag-take ng photo, dapat sukat dito at nakaposition dito sa pabox na to or pa-rectangle na to yung valid ID ninyo. Kahit hindi siya nakatutok sa mismong picture talaga ng mukha nyo, basta yung shape niya sakto sa box, hindi lalagpas. Tapos pag take nyo ng picture, mapapansin nyo malabo siya. Ang gagawin nyo, dito nyo siya titignan sa next step pag in-okay nyo siya. Sa akin, pagkuha ko ng picture is malabo siya. Pero pag okay ko is malinaw naman siya. No need na ako mag-retake. Tapos next naman is yung personal information. Automatic nang malalagay yung first name ninyo, last name, tsaka middle name. Pwede na rin pala yung ID number at yung nationality. Lalagay nyo na lang dito yung email nyo tsaka gender. Isa-select nyo lang kung male kayo or female. Tapos dito, source ng funds. May trabaho kayo, mas maganda. Pero wala rin kayong trabaho is okay lang. Nilagay ko naman dito, unemployed eh. Tapos monthly income. Always ko talaga nilalagay dito is between 50,000. Kahit hindi naman yun yung monthly income namin. Sa SPay Later tsaka sa S-Loan, ganun yung ginawa ko. Hindi ko sure kung akin lang ba. Kasi para sa akin, pag mataas yung monthly income ninyo, mapapansin kayo ni Shopee kasi nga mas magagamit nyo yung Shopee Pay. Tapos next step naman tayo, nyo rin yung place of birth ninyo, tapos yung date of birth, automatic na yan. Ito sa industry, sinelect nyo na may trabaho kayo, need nyo ilagay dito kung saan nasasakop siya. Pero kung wala, pwede nyo ilagay is unemployed. Naman sa employer name, lagay nyo na lang dyan nan. Kasi pwedeng wala yan eh, kailangan lalagyan nyo pa rin yan. Tapos next naman itong purpose of account opening. Pili lang kayo dyan. Sa akin kasi nilagay ko is savings. Tapos dito sa present address, saan nyo kung anong address ang nakalagay sa ID nyo, ganun dapat ang address na ilalagay ninyo. Pag magkaiba yan is matatag yan as information didn't match or address didn't match. So next naman ay selfie. Nang una tandaan nyo, dapat kayo ay nasa maliwanag na lugar. Tapos wala dapat cover yung hair, yung face, kahit ano. Tapos number 3, still lang daw at wag maglikot habang vine-verify. So itong nakikita nyong hugis face, saan nyo isasakto yung mukha nyo habang nagve-verify kayo. After nyan is mag-iiba ng color yan. Pag nag-iba ng color is wag kayong gagalaw. So next naman is pag-check ng mga information. Double check, triple check ninyo para sigurado. Kasi pag may mali lang kayong isa dyan,
mag-aantay na naman kayo at uulit-ulit. Dapat i-make sure nyo na tama yan. After nyan is confirm nyo na at magwe-wait na lang tayo. Ito na nga, magwe-wait ako kung approve ako or hindi. Kagaya dati ng pag-verify ko sa ShopeePay, may nakalagay na 3 to 5 business days kung malaman na na-approve ka na or hindi. Mangyari talaga is maghihintay tayo talaga dahil nga wala naman silang sabi kung hanggang kailan. Kung na-verify na ba ako or hindi. Dali-dali ang pumunta sa ShopeePay ko at nakita ko nga meron ng kulay green ang ShopeePay ko at nakalagay na ID verification successful. Meaning na verified na ang ShopeePay ko at pwede na akong mag-send money kahit sa ang e-wallet or bank. Meaning pwede ko na rin makuha itong pera ko sa ShopeePay na galing sa refund. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yan lang.